Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At nung nakaraan nga ay sinabihan lang ni Lao Shun si Lord Lin na bakit naman daw siya tutulong, at hindi naman nakapalag dito si Lord Lin dahil nangangamba siya na baka lasunin nito ang lahat ng tao sa yard nila at dahil nasa panganib din ang buhay ng kanyang anak. Kung kaya naman nag-offer ito ng isang golden pill na mula sa Xuanyuan Kingdom. Ito raw ay perfect grade at kaya daw nitong iangat ang lakas ni Lao Shun hanggang sa half-Jizen realm. At hindi nga makapaniwala dito si Envoy Ranmo dahil napaka-precious daw ng pill na ito raw ay ka-level ng spiritual stone. Mukhang desperado na raw si Lord Lin. Ngunit sinabi lang ni Lao Shun na useless daw sa kanya ang bagay na ito, maaari na raw itong itapon ni Lord Lin. At sinabi nito na ano raw ba kaya kung ganito na lang. May sasabihin daw siyang isang bagay, at kung ito raw ay magawa ni Lord Lin gagamutan niya raw ang anak nito at tutulungan niya pa raw ito na patayin ang isang tao na gusto niyang ipapatay. Sinabi naman ni Lord Lin na ipaliwanag niya raw kung ano ito. Sinabi naman ni Lao Shun na simple lang daw. Alam niya raw na ang Lin family ay reputable dito sa kingdom na ito, kaya gusto niya raw mag-set up ng pwesto rito para sa mga poison masters upang mag-trade. Sinabi naman ni Lord Lin kay Lao Shun na siguro naman alam niya rin daw na kahit sila ay reputable na family dito sa kingdom hindi naman daw sila ang ruler dito. At ang bagay na binabalak ni Master Lao Shun, natatakot daw siya na maraming mga guilds ang hindi sasang-ayon dito. Sinabi naman ni Lao Shun na hindi na raw kailangang sabihin pa ni Lord Lin ang mga bagay na ito. Hindi raw ba't gusto nitong palitan ang royal family nung nilason niya ang kingdom beast ng mga ito. Ngunit wag daw itong mag-alala dahil hanggat tanggapin lang daw nito ang request niya kahit umabot na raw sa Jizen realm ang kingdom beast na iyon mayroon dong solusyon ang poison palace ukol dito. Hindi naman makapaniwala si Lord Lin nang marinig ito at papayag na sana ito sa request ni Lao Shun nang biglang may dumating. Nagtanong naman si Lord Lin kung ano raw ba ang problema. At sinabi naman ng tauhan ang nangyari sa third elder na si Elder Lin Hui. Napatanong naman si Lord Lin kung sino naman daw ang may lakas ng loob na gawin yon. At napasabi sa kanyang isip na nung una binugbog at tinapon daw sa toilet ang anak niya at ngayon naman ay sinipa sa itlog ang third elder, kailan pa raw ba naging kabuli-buli ang kanilang family. Maya-maya pa ay kinuwento ng tauhan ang buong pangyayari. At ngayon ay galit na si Lord Lin kay Liu Cheng at napamura ito. Inignore daw nito ang pride ng Lin family kaya hindi niya raw ito mapapatawad. Ilang sandali pa ay dumating na naman ang isang tauhan at sinabing nasa labas daw yung guild leader Liu kasama ang kanyang mag-aaral. Gusto raw nitong isettle ang bagay na ito at gusto raw nitong humingi ng tawad ang Lin family. Nag-apoy naman sa galit si Lord Lin nang marinig ito. Ininjure daw nito ang mga tao niya tapos gusto pa nitong sila ang humingi ng tawad. Iniisip daw ba talaga ng Liu na ito na napakahina ng family nila. At sa labas nga ay makikitang sumisigaw si Zhang Zuan at nagsabing lumabas na raw si Lin at humingi ng tawad dahil kung hindi hindi raw siya magpipigil. Napasabi naman ang isa na sino raw ba ang baliw na ito na lumilikha ng scene sa harap ng Lin family. Napatanong naman ang isa kung ano raw ba ang nangyayari. Maya-maya pa ay lumabas na ang mga elder at nagsabing sino raw ba ang taong ito. Bakit hindi raw ito natatakot magsalita ng ganito? Napamura naman si Lord Lin at napasabi sa kanyang isip na papatayin niya raw ang ignorant na ito. At sinabi niya kay Lao Shun na mukhang kailangan niya raw talaga ang tulong nito, na siya namang ipinagtaka nito. At sinabi nga ni Lord Lin kay Lao Shun ang sinapit ni Lin Lang at ng prince mula sa Chenkon Kingdom na si Fei Xuan. Binugbog at nilason daw ng mag-aaral ng taong ito ang dalawa at sa tingin niya raw ang mag-aaral ng taong ito ay isang poison master. At dahil sa ito ay isang poison master mahihirapan daw siyang harapin ito kahit siya ay nasa half-Jizen realm na. Kaya umaasa daw siya na matutulungan siya ni Master Lao Shun sa bagay na ito.
Sinabi naman ni Lao Shun na basta't tanggapin daw muna ni Lord Lin ang request niya siya na raw ang bahala sa maliit na dagang ito. At nagkasundo na nga sila. At sila ay lumabas. Isang oras bago ang pangyayari, ay makikitang nagko-compile ng mga libro si Zhang Zuan. Ilang sandali pa ay lumabas na siya at sinabing ngayon ay maaari na rong sabihin ni Lu Chong ang tungkol sa mga kalaban niya. At dito nga ay sinabi ni Lu Chong na hindi raw talaga Lu Chong ang pangalan niya kundi Ku Chong. Siya raw ang young lord ng Ko family dito sa Chanwo Kingdom. Na siya namang ikinagulat ng dalawa at hindi makapaniwala ang king na may nakasurvive daw pala sa insidenteng iyon. Tinanong naman ni Zhang Zuan ang king kung alam niya raw ba ang bagay na ito. At sinabi nga ng king na oo may alam daw siya ngunit wala daw talaga silang magawa sa bagay na ito. Ito raw ay order na ginawa ng kapatid na babae ni Lin Lang na si Lin Long at ito raw ay isang Jizen realm expert. At minasakre nga nito ang buong Ko family. At maging ang mga elders at mga bata raw ay pinatay din ng mga ito. Personal daw siya na pumunta doon pagkatapos ng pangyayari at ang lahat daw ay pinatay sa isang hit lang at wala rong nakasurvive sa kanila. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na 2 years ago daw ay 15 taong gulang lang si Lu Chong at ang makita raw nitong mamatay ang parents at mga relatives sa harap niya, siguradong ang sakit at paghihirap daw na dinanas niya ay napaka-unbearable. At nagtanong si Zhang Zuan kung bakit ganoon daw ang nangyari. Sinabi naman ni Mo Yun na sinasabi raw na nagkagusto si Lin Lang sa young lady ng Ko family na si Ku Ling, ngunit tinanggihan daw nito ang proposal kung kaya naman nagalit daw ang kapatid nitong si Lin Long at nagpadala daw ito ng mga tao upang gawin ang bagay na yon. Nagalit naman ng husto si Zhang Zuan nang marinig ito. Nasa kanila raw ang mali tapos ang lakas pa raw ng loob nilang isisi ito sa iba at wala raw silang pakialam kahit makapatay pa sila ng napakaraming mga inosenteng tao. Maya-maya pa ay lumuhad si Lu Chong at nagsabing umaasa daw siya na matutulungan siya ng kanyang guro sa bagay na ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag daw itong mag-alala, ngayong alam niya na raw kung ano ang nangyari kakampihan niya raw ito. Napatanong naman ang king kung ano raw ba ang binabalak na gawin ni guild leader Liu. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wala raw siyang gagawin tutulungan niya lang daw si Lu Chong. At makikitang ang nag-release ng matinding aura si Zhang Zuan at nagsabing pinatay daw ng Lin family ang 137 katao sa family ni Lu Chong kaya naman ipaghihiganti niya ito at ipapaalam sa lahat ng tao. Ang mag-aaral niya raw ay hindi para buli-bulihin lang nila. At lumipat ang eksena sa Chanwo Kingdom kung saan sinabi ni Meng Thao kung ano ang nangyayari sa labas ng mansyon ng Lin family. Nagulat naman si Mo Zuking nang marinig ito kaya pinatawag niya ang ibang mag-aaral at nagkasundong tutulungan daw nila si Teacher Liu. At lumipat ang eksena sa inupahang mansyon ni Zhang Zuan kung saan may good news daw si Taba. Na siya namang pinagtaka ng mga mag-aaral. At dito nga ay kinuwento ni Taba ang gulo na kinasasangkutan daw ngayon ng walang hiyang guro na si Teacher Liu. Nagulat naman dito si Zhao Ya dahil ang Lin family daw ay world's top martial arts family at hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Teacher Liu. At sinabi pa nga ni Taba na pinaghihiganti daw ni Teacher Liu ang kanyang mag-aaral. Nagulat naman si Zhao Ya nang marinig ito at hindi makapaniwala sa passion at dedication ni Teacher Liu sa kanyang mag-aaral. Hindi raw ba kaya na misunderstood niya ang gurong ito? At sinabi ni Zhao Ya sa iba na kahit pa raw disrespectful ang gurong ito sa naging laban niya kay Mo Zuking ito raw ay walang takot para sa kapakanan ng kanyang mag-aaral. Ito raw ay quality ng isang good teacher. Sumang-ayon naman dito si Xingyang at sila ay nagkasundo na pumunta doon. At lumipat ang eksena sa backyard ng Chanwo Palace kung saan maririnig ang pagsigaw ng king ng reckless napaka-reckless daw nito. At inutusan niya ang isang tauhan na tipunin daw nito ang kanilang mga sundalo at ipa-standby. At sinabi ng king kay Mo Yun na pumunta daw sila doon upang kapag may gawin daw ang Lin family kay guild leader Liu mapigilan nila ito.
At bumalik na nga ang eksena sa harap ng palasyo ng Lin family. At nagulat ang king sa nakita niyang mga tao na nandito. Napasabi naman si Moyu na ang tao daw na yon ay ang the demonic hand na si Chen Jianzi. Ito raw ay isang Zongshi Peak Elite at ito raw ay napaka-weird dahil ang tao daw na ito ay walang pake sa kung ano ang nangyayari sa mundo ngunit bakit nandito daw ito ngayon. Ang isa naman ay ang tatay ni Meng Thao na boss ng Chanwo Bank at guild leader ng Calligraphy Guild na si Master Meng Yuan. At nandito rin ang guild leader ng Alchemy Guild na si 3-star Alchemist Master Hong Yun at maging si Alchemist Mo Yang Feng. Napasabi naman ang king na hindi raw ba kaya tinipon ng Lin family ang mga tao na ito upang i-deal si guild leader Liu. Sumagot naman si Mo Yun na hindi naman daw siguro nila kakailanganin ng ganito karaming tao para lang i-deal si guild leader Liu, hindi raw ba. Maya-maya pa ay dumating ang Royal Assassin at nagsabing nandito raw ang mga taong ito upang tulungan si guild leader Liu. Nagulat naman ang king nang marinig ito, napatanong kung ano raw ba ang nangyayari, at napasabi sa kanyang isip na kahit ang Royal Family at Lin Family pa raw ang magkaroon ng gulo imposible raw na makatipon sila ng ganito karaming tao. Kaya paano raw ito nagawa ng isang guro na nasa Tongshan beginner realm lang? Napasabi naman si Mo Yun na ang Zhang Zuan daw na ito ay may kung anong magic at napasabing marahil baka ito raw ay ang kanyang unique charm sa larangan ng education. Maya-maya pa ay bumukas na ang pinto. Napasabi naman si Chen Jianzi na nandito na raw ang Lord ng Lin family. Sinabi naman ni Master Meng Yuan na syempre sa dami ba naman daw ng taong nandito at sinabi naman ni Alchemist Mo na mukhang mag-o-all out daw ang Lin family. Maya-maya pa ay sinabi ng isang elder na ito raw pala si Liu Cheng at sinabi naman ng isa na ito raw ay ignorance. Ang akala niya raw ito ay isang tao na may 3 ulo at 6 na braso. Hindi niya raw inaasahan na ang tao raw na ito ay isa lamang Tongshan beginner tapos ang lakas pa raw ng loob nito na pumunta dito para lang i-offend ang Lin family. Baliw daw ba ito o ano? Maya-maya pa ay nagtanong si Zhang Zuan kung ito raw ba ang in-charge sa Lin family. Sinabi naman ni Lu Chong na ito raw ang lord ng Lin family na si Lin Routian. Kaya tiningnan ito ni Zhang Zuan at sinabing kung ganoon magiging mas madali daw ito. Ito raw ay ang kanyang mag-aaral na si Ku Chong. 2 years ago, pinatay daw ng Lin family ang 137 katao sa pamilya nito. Naaalala niya pa raw ba ito? Ku Chong, sambit naman ni Lord Lin at sinabing yung little scum, yung runaway, buhay pa pala ito. At napasabi siya sa kanyang isip na hindi niya raw inaasahan na ang maliit na bata na nakatakas noon ay isa ng Zongshi ngayon. Ngunit ano raw ba kung nakatakas ito? Ang pagpunta raw nito rito ngayon ay pagpapakamatay. At sinabi niya kay Lu Chong na mabuti naman daw at buhay pa ito. Ipapadala niya raw ito ngayon doon sa family niya. Pumatay ng 137 katao, sambit naman ni Chen Jianzi at nagtanong kay Lord Lin kung ano raw ba ang nangyayari. Sinabi naman ni Master Meng Yuan na narinig niya raw na umalis lang ang Ko family noon kaya hindi na raw siya nagtanong tungkol dito at sinabi naman ni Alchemist Mo na kung ganoon pinatay daw pala sila ng Lin family. Napasabi naman ang iba pa na ipinagbabawal daw sa kingdom ang pagpatay at lalong-lalo na ang pagpatay sa buong clan, kailangang ipaliwanag daw ng Lin family ang mga sarili nila ngayon. Sinabi naman ng isang elder na hindi raw kailangang magpaliwanag sa kanila ang Lin family. Sinabi naman ni Lord Lin na ang Ko family daw ay nakikipagsabuatan sa kalaban upang i-assassinate ang princess. At sila raw ay nahatulan na guilty. Maaari daw nila itong itanong sa Xuanyuan Kingdom. Sumigaw naman si Lu Chong na nagsisinungaling daw si Lord Lin. Sinabi naman ni Zhang Zuan na maaari daw nila itong isettle sa ibang paraan nang matapos na ang nonsense na ito. Dahil inamin na raw nila na related ang Lin family sa pagkamatay ng buong Ko clan magbibigay daw siya ng 2 options. Una, ibigay daw nila ang salarin at ipasuicide ito. At pangalawa, ay uubusin niya raw ang buong Lin family.
Napatawa naman ang dalawa nang marinig ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ibig daw bang sabihin nito ayaw nilang tanggapin ang dalawang offer niya. Tanggapin ang offer na yon, sambit naman ni Lord Lin, tinawag na bata si Zhang Zuan, at sinabing kung gusto raw talaga nitong mamatay tuto pa rin niya raw ang hiling nito. Maya-maya pa ay umabanti ang isa at sinabi niya kay Lord Lin na tumigil na raw ito sa pagsasayang ng oras sa taong ito. Napasabi naman si Mo Yun na ito raw ay ang 11th elder ng Lin family na si Lin Hu. Sinabi naman ng king na ito raw ay mayroong bad temper at ang mga kamao daw nito ay invincible tapos ito pa raw ay isang Zongshi expert. Siguradong mahihirapan daw na manalo sa taong ito ang isa lamang normal Zongshi. Napatanong naman si Meng Thao kung magiging ayos lang daw ba ang kanilang guro at sumagot naman si Muzuking na sa tingin niya raw magiging ayos lang ito. Sinabi naman ni Alchemist Mo na wag daw silang mag-alala dahil ang lakas daw ni Guild Leader Liu ay lagpas sa Tongshan Peak Realm. At napasabi sa kanyang isip na kahit hindi niya pa raw nakitang lumaban si Teacher Liu base daw sa experience niya nung ginabayan siya nito sa pag-refine ng Tier 4 pill hindi raw ito nag-flinch man lang sa mga nakabadyang panganib na may dudulot ng pill explosion. Kaya napaka-imposible daw na ito ay nasa beginner Tongshan lang. At makikitang dumating na ang mga mag-aaral ni Zhang Zuan. At ngayon ay makikitang sumugod na si Elder Lin Hu. Sasalubungin sana ito ni Lu Chong ngunit pinigilan ito ni Zhang Zuan at sumugod na siya. At makikitang tinamaan niya si Elder Lin Hu sa katawan na siyang nagpaluwa sa mga mata nito at ito ay tumilapon pabalik kay Lord Lin at sa mga elders. Na siya namang ikinagulat ng tatlo, paano raw na knockout sa isang hit lang ang isang Zongshi expert. Hindi naman makapaniwala dito si Mo Yu at napasabi sa kanyang isip na kaka-breakthrough lang daw ni Zhang Zuan sa Zongshi realm tapos ngayon kaya na raw nitong ma-knockout ang isang Zongshi expert sa isang hit lang. Paano raw ba nag-training ang taong ito? Napasabi naman si Lu Chong na kakaturo lang daw sa kanya ni Teacher Liu na kailangan mo raw munang hanapin ang weakness ng kalaban mo kapag ikaw ay nakikipaglaban. Huwag daw magmadali at huwag umasa lang sa lakas. Ngunit ano raw ba ito? Nasaan daw ba ang teknik? Nasaan daw ba ang weakness na sinasabi nito? Napasabi naman si Lord Lin sa kanyang isip na hindi niya raw inaasahan na mapapabagsak agad si Lin Hu at nawasak pa raw ang core nito. Dagdag pa ni Lord Lin na si Lin Hu daw ay hindi mahina sa Lin family kaya ang ma-knockout ito sa isang atake lang, napaka-cruel daw pala talaga ng taong ito. At sinabi niya kay Zhang Zuan na ito raw pala ay formidable. Kaya hindi na raw nakakapagtaka na ito ay nagpapaka-ignorant. Ngunit ang maging ganito raw ka-ignorant sa ganitong level lang ng skill, nasa maling lugar daw ito. Ngunit sinabi lang ni Zhang Zuan na ni hindi raw ito makapili sa dalawang options. Kung ganoon gagawin niya raw itong mas madali. Nag-release ng matinding aura si Zhang Zuan at sinabing bubugbugin niya raw ito hanggang sa ito ay makapagdesisyon. Nagulat naman ang mga tao nang makita ito at hindi makapaniwala si Muzuking na nasa Zongshi Peak na raw pala si Teacher Liu. Napasabi naman si Alchemist Mo na kaya raw pala. Mayroon daw pala talaga itong karapatan na magpaka-ignorant at harapin ng head-on ang Lin family. Nanlaki naman ang mga mata at bunganga ni Mo Yu dito at napasabing kakaabot lang daw nito sa Zongshi realm ilang araw na ang nakakaraan. Hindi lang daw sila nagkita ng kalahating linggo ganito na ang nangyari. Ang Zongshi realm daw ay nangangailangan ng mahabang panahon upang makabreak ng isang tier. Kahit ang mga genius nga raw nangangailangan ng ilang taon upang makabreakthrough mula sa beginner papunta sa peak, tapos ginawa lang daw ito ng taong ito sa loob lang ng ilang araw. Hindi naman makapaniwala si Zhao Yan na nasa Zongshi Peak na raw si Teacher Liu mukhang ito raw ay mas malakas sa kay Teacher Zhang Zuan. Nung pinigilan daw nito noon ang atake niya ay alam niya raw na hindi ito mahina ngunit hindi niya raw inexpect na ganito ito ka-terrifying.
Maya-maya pa ay tumalon ang isang elder at nagsabing marahil daw totoo na hindi mahina si Liu Cheng ngunit hindi pa rin daw ito sapat para maging ganito ito ka-ignorant. Ngunit gumamit si Zhang Zuan ng Heavenly Step upang iwasan ito, sumipa, at basag na naman ang itlog. Napamura si Lord Lin at napasabi naman ang tatlo na may isa na naman. Nagulat naman si Mo Yu nang makita ito at napasabi sa kanyang isip na ito raw ay ang heavenly skill. Ito raw ay unique na skill mula kay Teacher Zhang Zuan at siya lang daw ang tinuruan niya nito. Kaya bakit daw ba alam ito ng Teacher Liu na ito? Nagsalita naman si Zhao Ya at nagtanong kung may sinabi daw ba si Wang Ying. Sumagot naman si Wang Ying nang wala at napasabi sa kanyang isip na ang move daw na yon na mula kay Teacher Liu ay napakabilis kaya mukha daw itong magkatulad ngunit hindi niya pa raw ito makumpirma sa ngayon. Nainis naman si Lord Lin sa ginawa ni Zhang Zuan at tinawag ito na cheap at shameless. Sumigaw ito na wag daw masyadong mayabang si Zhang Zuan at pinasugod niya ang apat. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ngayong nakapagdesisyon na raw si Lord Lin gagalaw na raw siya. At makikitang mabilis na pinagtatadyakan ni Zhang Zuan ang apat at tumilapon ang mga ito. Napasambit naman si Wang Ying na ito raw ay ang heavenly kicks at napasabi sa kanyang isip na hindi raw siya sigurado kanina ngunit ngayon nakumpirma niya na raw na ito ay ang heavenly kicks. Bakit daw ba alam ni Teacher Liu ang teknik na ito na nilikha ni Master Zhang Zuan? Nang mawala daw si Master Zhang Zuan dahil sa exam bigla na lang daw lumataw si Teacher Liu. Ang akala niya raw nag-day training lang ito sa Instructors Guild, ngunit hindi raw ba kaya na nag-disguise ito bilang si Teacher Liu at nagturo. Kung ganoon ang ibig daw bang sabihin nito mag-aaral na rin ni Master Zhang Zuan si Muzuking, at naalala niya ang duelo sa pagitan ni Muzuking at Zhao Ya at ang ginawa nilang paglagay ng lason sa inumin nito. At makikita namang galit na si Lord Lin. At ito ay nag-release ng napakalakas na aura. Nagulat naman ang dalawa rito at napasabi ang king na ito ay tanda ng pagbi-breakthrough mula sa Jizen Realm. Ang akala niya raw ay nakapag-breakthrough lang si Lord Lin dahil sa benefit na nakukuha nito mula sa relationship nila sa Xuanyuan Kingdom, ngunit mukhang hindi pa raw pala stable ang lakas nito sa half-Jizen. Wala naman dong dapat na ikatakot ngunit base daw sa sitwasyon, ang lakas daw nito ay pinakamalakas sa lahat ng half-Jizen elites. At may posibilidad daw ito na mag-breakthrough anumang oras. Kaya raw pala mas prefer nito na gawin ang lahat sa dilim kahit ang lakas nito ay nasa half-Jizen na at nasa likod pa nito ang Xuanyuan Kingdom. At ang ginawa daw nitong paglason sa Kingdom Beast ay panggulo lang. Ang plano daw pala nito ay i-annihilate ang lahat kapag narating na nito ang Jizen Expert, upang kahit na malaman pa ito ng Instructors Guild wala na silang magagawa. Kung hindi raw sa ginawa ni Teacher Liu na pagharap dito ng head-on hindi raw nila malalaman ang sekretong ito. Masyado raw silang mangmang para isipin na hindi kikilos ang Lin family hanggat buhay pa ang Kingdom Beast. At sinabi niya sa Royal Assassin na mukhang sa tingin daw ngayon ni Teacher Liu hindi siya oobra dito. Tutulungan daw ba nila ito? Napasabi naman si Zhang Zuan na mayroon na raw siyang lakas na 5,000 ding nung nag-breakthrough siya papunta sa Zhongxi Peak at ito raw ay kasing lakas na ng mga normal Jizen ngunit sa kabila nun mayroon pa rin dong malaking gap sa pagitan nila ni Lord Lin. Kaya kahit kaya niya pa raw na makita ang weaknesses nito sa pamamagitan ng Eye of Truth ang lakas daw nito ay higit na nakakahigit sa kanya. Kaya mas mabuti raw na gamitin niya na ngayon ang Library of the Heavenly Path. At dito nga ay nalaman niya na ang rason kung bakit nagawa daw na makapag-breakthrough ng ganito kabilis ni Lord Lin habang ito ay energetic at malakas sa parehong pagkakataon dahil sa nag-consume ito ng spiritual beast blood. Kaya kahit gaano pa raw ka-competent ng heavenly skill niya sa close range wala raw itong silbi kapag hindi siya nakalapit.
At makikitang ang umatake na si Lord Lin ngunit madali lang itong iniwasan ni Zhang Zuan at patuloy na nagsabi sa kanyang isip na dahil sa pag-consume daw nito ng spiritual beast blood ang depensa daw nito ngayon ay kasing lakas na ng isang beast kaya hindi raw madali na knockdown ito. Patuloy na umatake si Lord Lin at patuloy lang din itong iniwasan ni Zhang Zuan. Sasabayan niya na lang daw ito dahil sa level daw na ito pinipuwersa daw ni Lord Lin ang kanyang lakas kaya imposible daw na ma-maintain niya ito ng matagal. At hindi nga makapaniwala si Lord Lin na madali lang siyang naiiwasan ni Zhang Zuan. Napatanong naman si Mo Yu kung naglalaban daw ba talaga ang dalawang ito. Nang biglang dumating ang principal at sinabing sadyang nakikita lang daw talaga ng advance ni Teacher Leo ang mga atake ni Lord Lin kung kaya nagugulo niya ang rhythm nito. At napasabi ang principal sa kanyang isip na kahit ang isang 3-star instructor daw ay hindi ito kayang gawin kaya paano raw ito nagagawa ni Teacher Leo. Maya-maya pa ay galit na si Lord Lin at naglabas na naman ito ng matinding aura. At nagsabing bakit hindi raw siya harapin ng head-on ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan na hindi raw ba't ganoon na ang ginagawa nila ngayon, umaatake daw si Lord Lin at umiiwas naman siya, at kapag Winnie withdraw daw ni Lord Lin ang suntok niya umaabanti naman siya, hindi pa raw ba head-on ang ganito. Ngunit sinabi lang ni Lord Lin na harapin niya rin daw ito ng may sandata. At kumuha ito ng espada mula sa kanyang storage. Sandata, sambit naman ni Zhang Zuan at napangiti ito. Maya-maya pa ay inutusan ni Zhang Zuan si Zhao Yan na bigyan siya ng espada na siya namang ipinagtaka nito. Bakit daw ba hihiram ng espada si Teacher Liu sa kanya? Ngunit dahil sa pumunta raw sila upang tulungan ito kung kaya binigyan niya na lang ito ng espada na siya namang ipinagtaka ni Xingyang. Sinalo naman ito ni Zhang Zuan at makikitang palapit na si Lord Lin. Nag-perform ng teknik si Zhang Zuan, na siya namang ikinagulat ni Lord Lin. At makikitang tumama ang teknik kay Lord Lin at napasabing ang aura daw na ito ay higit pa sa Arts of Sword. Na siya namang ikinagulat ng mga master. Napasabi si Master Meng Yuan na ito raw ay ang Realm of Swords at napasabi naman si Master Cheng Jianzi na paano raw ito nagawa ni Teacher Leo. Ngunit sinabi ni Master Jiang Shu na hindi raw ito ang Realm of Swords. Nagtaka naman ang tatlo nang marinig ito at nagulat sila nang makitang si Master Jiang Shu pala ang nagsalita. Sinabi pa ni Master Jiang Shu na ang Realm of Swords daw ay kinakategorize bilang into upper, at middle and lower, base sa mastery ng user. Normally daw sa lower realm of swords nagagawa raw na makultivate ang spirits at ito raw ay magsisynchronize sa espada at sa user. Kaya kahit magagawa pa raw ni Teacher Leo ang bagay na ito hindi niya raw magamit ang full potential nito. Nagtanong naman ang instructor na kung ganoon ano raw ba ito at sumagot naman si Master Jiang Shu na ito raw ay ang half realm of swords. Sadyang naiintindihan lang daw talaga nito ang Realm of Swords ngunit hindi pa raw ito naaabot ng skill level niya. Hindi niya pa raw na-master ng buo ang Realm of Swords ngunit kung ma-improve pa raw nito ang kanyang strength tuluyan niya raw itong mamamaster, maging isa ang kanyang mind at ang blade, at siya raw ay magiging invincible. At napasabi si Master Jiang Shu sa kanyang isip na hindi raw alam ni Zhang Zuan ang spirit kaya paano niya raw nagawa ang bagay na ito. Napasabi naman si Zhao Yan na ang aura daw na ito ay pamilyar. Ang sword skill daw na ginagamit ng Teacher Leo na ito ay iba sa Heavenly Sword skills na pina-practice niya ngunit ang aura daw nito ay ang aura ng Heavenly Sword skill, kaya hindi raw ba kaya na ang taong ito ay ang kanilang guro. Napatingin siya kay Wang Ying, at ito ay tumango. Maya-maya pa ay iwinasiwas ni Zhang Zuan ang kanyang espada at sinabi kay Lord Lin na ang paggamit daw ng sandata ay ang pinaka-stupid mistake na nagawa nito. Napamura naman si Lord Lin habang umiilag dito at napasabi sa kanyang isip na umiiwas lang daw ang taong ito kanina ngunit ngayon ay pinipress daw siya nito ng sadya. Napasabi naman ang king na ito raw ay nakapagtataka.
Pagdating daw sa santukan ay umiiwas lang si Teacher Liu ngunit pagdating daw sa espada ni hindi raw makatayo si Lord Lin at umiikot lang daw ito sa sahig. Napasabi naman si Zhao Yan na ang Lin clan daw ay kilala pagdating sa sword skills at sila raw ay kilalang mga sword masters dito sa kingdom kaya ano raw ba ang nangyayari. Sinabi naman ng principal na hindi naman daw mahina si Lord Lin sadyang napakalakas lang daw talaga ni Guild Leader Liu. Sa ilalim daw ng normal na pagkakataon, kahit na master pa raw nito ang Arts of Swords at Realm of Swords ngunit sa lakas daw nito na nasa Zhongxi Peak lang napaka-imposible daw na maka-atake ito ng ganitong sunod-sunod. Isa pa may range daw ang mga slash attacks na ito. At habang lumalayo daw ang range mas malaki raw ang aura na kino-consume nito. Ngunit pagkatapos daw nitong gumamit ng mga malalaking slash attacks nanatili pa rin daw na bright at strong ang aura nito na nagiging dahilan kung bakit nawawalan daw ng lakas ng loob si Lord Lin na gumanti man lang. Ibig sabihin lang daw nito ang aura daw na taglay nito ay napakayaman at napaka-pure. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan kay Lord Lin na hindi raw ba't sinabi nito na gusto siyang labanan nito sa sandata kaya bakit daw ba ito nagro-roll lang sa sahig. Napasok naman ng dugo si Lord Lin nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na ang atake raw ni Zhang Zuan ay kahit saan kaya kahit madepensahan niya pa raw ang sarili niya paano naman daw siya aatake. Ngunit hindi niya raw hahayaan na magtagal pa ang ganito. Kaya tinawag niya si Master Lao Shun at sinabing hanggat malason at mapatay niya lang daw ang tao na ito papayag daw siya sa offer nito at dodoblehin niya pa raw ito. Nagulat naman ang tatlo nang makita si Master Lao Shun at ang Medicine King. Lason, sambit naman ni Master Jiang Shu at napasabing hindi raw ba kaya na ang mga taong ito ay ang Medicine King ng Red Lotus City at ang Poison Master na si Lao Shun. Sinabi naman ni Lao Shun na sure, hanggat gawin lang daw ni Lord Lin ang pangako niya gagawin niya raw ito. Napatanong naman si Moyu sa tatay niya kung ano raw ba ang gagawin nila dito at sumagot naman ang king na hindi niya raw inaasahan na may ugnayan daw pala talaga ang Lin family sa Poison Palace. Nagtanong naman ang Vice Guild Leader kay Master Jiang Shu kung ano raw ba ang gagawin nila at sumagot naman si Master Jiang Shu na kailangang tulungan daw nila si Zhang Zuan. Kung may gagawin daw talaga ang Poison Palace, magre-request daw siya sa headquarters na wasakin ang buong Red Lotus Mountains. Sinabi naman ni Lao Shun na inaamin niya raw na isa raw talagang genius si Liu Cheng ngunit malas lang daw at siya ang kalaban nito. Ngunit sumigaw si Lord Lin na tama na raw ang pagsasalita lasunin niya na raw ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa medicine na ngayong natanggal na raw sa kanya ang poison contract may lakas na raw ito ng loob ngayon na magsanhi ng gulo dito. Nagulat naman ang Medicine King nang marinig ito at napasabi si Lao Shun na maging ang poison contract ay alam daw ni Liu Cheng ito raw talaga ay formidable. Hindi naman makapaniwala ang Medicine King sa kanyang narinig at napasabi siya sa kanyang isip na kakaunti lang daw ang nakakaalam tungkol sa poison contract. At ang nakakaalam lang daw nito na tagalabas ay tanging si Master Zhang Zuan lang daw nung nag-disguise ito. Hindi raw ba kaya na nag-disguise lang din ito ngayon bilang si Teacher Liu? Kaya raw pala nagtataka siya na may lumataw na isang Zhongxi physician nung nawala si Master Zhang Zuan sa Chanwu. Ngayon ay makikitang aatake na si Lao Shun at sinabing wala rong silbi kahit kilala pa ni Liu Cheng ang Medicine King. Ngunit pinigilan ito ng Medicine King at napatanong naman si Lao Shun kung ano raw ba ang ginagawa nito. At sinabi ng Medicine King kay Lao Shun sa pamamagitan ng sound transmission na hindi niya raw ito maaaring gawin, ang tao daw na yon ay ang Grandmaster. Nagulat naman si Liao Zhan nang marinig ito, tinitigan niya ng maigi si Zhang Zuan at tinanong ang Medicine King kung sigurado daw ba ito at sumagot naman ang Medicine King na oo sigurado daw siya. Tinawag naman na Master Liao ni Zhang Zuan si Lao Shun at sinabing nasaan daw ba si Gumo. Siguro naman ay na-tame na raw nito ang Magma Beast. Nainis naman dito si Lord Lin at sinigawan si Lao Shun na tumigil na raw ito sa pakikinig sa nonsense ng taong ito at lasunin niya na raw ito.
Ngunit pinatahimik lang ito ni Lao Shun at binato ng poison aura. Na siya namang ikinagulat ni Lord Lin at napatanong kung ano raw ba ang nangyayari. At makikitang ang tinamaan ito. Maya-maya pa ay sumugod si Lao Shun, tinawag siyang Master Liao ni Lord Lin ngunit sumagot lang ito na wag daw siyang tawagin ito, hindi niya raw ito kilala, sabay suntok kay Lord Lin. Pinagsususuntok niya ito sabay sabing lilinisin niya raw ang mundo sa pamamagitan ng pagpatay sa pesteng ito. At napasabi si Lao Shun sa kanyang isip na kung inatake niya raw ang Grandmaster siguradong hindi lang daw siya matatanggal sa pagiging Poison Hall Master, magkakaroon pa raw siya ng katakot-takot na kamatayan. At ang lahat daw ng ito ay dahil sa skimang bastard na ito. Hindi raw siya makokontento hanggat hindi niya ito napatay sa suntok. Hindi naman makapaniwala si Mo Yu, ang king, ang mga masters, at ang iba pa dito. Ano raw ba ang nangyayari? Hindi raw ba't humingi ng tulong si Lord Lin sa taong ito at hindi raw ba't sinabi nito na lalasunin niya si Guild Leader Liu, kaya bakit bigla na lang daw itong nagpalit ng side? At pinagbububugbog si Lord Lin Routian. Napasabi naman si Zhang Zuan na napakalala daw ng taong ito. Sinil niya raw ang power ng kalaban gamit ang kanyang poison saka ito pinagbububugbog. Ngunit papatayin niya raw ba talaga ito ng ganito, ano raw ba ang gagawin niya? Maya-maya pa ay inutusan ni Zhang Zuan si Lao Shun na tumigil na ito at sumunod naman si Lao Shun at nagbigay galang. Tinawag niya na Grandmaster si Zhang Zuan sa pamamagitan ng sound transmission at humingi ng tawad. Hindi niya raw alam na ito raw pala ang Grandmaster. Ngunit sumigaw lang si Zhang Zuan na tama na raw ang bullshit, tumabi na raw ito. Nagulantang naman si Mo Zuking sa mga nangyari at napasabi sa kanyang isip na ang akala niya raw matatalo na si Teacher Liu Cheng sa laban nito sa Lin family kaya pinatawag niya raw ang mga elders sa kanilang family upang tumulong ngunit hindi pa man daw dumating ang tulong pinagbububugbog na raw ni Teacher Liu ang lahat ng member ng Lin family. At isa pa, ang Poison Palace Master daw. Ito raw ay isang figure na kinatatakutan ng lahat ngunit bakit bigla na lang daw itong naging mahiyain nang makita niya si Teacher Liu. Makikita namang napamura si Lord Lin at sinabing pinipilit daw talaga siya ni Liu Cheng na gamitin ang kanyang mga kamay. Nag-perform siya ng teknik at sinabing ayaw niya raw sanang gamitin ito dahil malaking toll daw ito sa kanya ngunit since hindi raw ito nagpapakita ng awa papatayin niya raw ang lahat ng nandito at inactivate niya na ang spell. At makikitang ang napalibutan sila ng napakalaking kulay pulang barrier. Nagulat naman ang dalawa rito at napasabi si Master Jiang Shu na ito raw ay ang Tier 3 Peak Slaughtering spell na mula kay Princess Linlong. Nagulantang ang lahat at sinabi ng king na ito raw ay ang spell na ni-request ni Princess Linlong mula sa Sorcerer's Guild ng Xuanyuan Kingdom upang makaiwas sa annihilation ang Lin family. Tumawa naman dito si Lord Lin at sinabing mamatay na raw silang lahat. Ang pagkalaban daw sa Lin family, wag na raw silang umasa na makakaalis pa sila sa lugar na ito. At sinabi niya sa mga tao na hindi raw ba't nandito sila upang manood ng show, hindi raw ba. At umaasa na ma-annihilate ang Lin family, pues mangarap daw sila. At dahil nandito raw sila, sabay-sabay daw silang mamatay dito. Napasabi naman si Alchemist Mo na may itinatago raw palang ganito ang Lin family. Kaya raw pala hindi na naglakas ng loob ang royal family na kalabanan sila at nagtanong naman si Master Cheng Jianzi kay Master Jiang Shu na hindi raw ba't may alam ito sa spell, maaari niya raw ba silang mailabas dito. Sumagot naman si Master Jiang Shu na hindi niya raw kaya ang level ng spell na ito na siya namang ikinalungkot ng tatlo. Tumawa naman si Lord Lin at sinabing ito raw ay Tier 3 spell. Maliban na lang daw kung sila ay 3-star pataas na sorcerer, kung hindi wag na raw silang mangarap na makakaalis pa sila rito. Ngunit nagsalita si Zhang Zuan at sinabing ito na raw ba lahat. Wag na lang daw ba silang mangarap na makaalis dito kung hindi sila 3-star sorcerer pataas, pues hindi raw ganoon ang tingin niya dito.
Maya-maya pa ay nag-stamp si Zhang Zuan at makikitang nag-crack ang barrier at tuluyan na nga itong nawasak. Hindi naman makapaniwala si Lord Lin sa nangyari. Kahit ang isa rong 4-star na sorcerer ay hindi kayang basagin ang spell na ito ng ganoon kadali. Kaya paano raw ba ito na-break ng taong ito sa isang hakbang lang? At naalala niya ang sinabi sa kanya ni Elder Lin sa ginawang pagbasag ni Guild Leader Liu sa spell na inilagay niya sa Kingdom Beast. Paano raw ba ito nagagawa ng isang physician? Hindi naman makapaniwala ang tatlo na nagawang mabasag ni Zhang Zuan ang spell sa isang step lang. At napasabi si Master Jiang Shu sa kanyang isip na kahit ang isang Jizen Elite daw ay hindi kayang gawin ang bagay na ito. Ngunit ang magawa daw ito sa isang step lang, calligraphy, alchemy, beast taming, instructor, physician, at ngayon sorcery, ano pa raw ba ang kayang gawin ng taong ito? At maging ang tatlo ay nagulat din dito at napasabi si Muyu sa kanyang isip na mukhang hindi lang daw pala talaga coincidence ang ginawang pagbasag ni Zhang Zuan sa spell noon. Napasabi naman si Lord Lin na kailangang i-inform niya raw ang Xuanyuan Kingdom tungkol sa bagay na ito dahil kung hindi maa-annihilate daw ang Lin family. At dali-dali itong pumasok sa loob, inikat ang switch at makikitang na-activate ang isang mist spell. Napasabi naman si Zhang Zuan na tumakbo daw ito nang hindi man lang humihingi ng tawad. At sinabi niya na raw kanina na bubugbugin niya ito hanggang sa humingi ito ng tawad at tinawag niya si Lu Chong na sumama sa kanya. Ngayon ay makikitang nag-step ng isang beses si Zhang Zuan at biglang na-disperse ang mist spell. Napatingin naman si Lao Shun sa mga taong nag-aapoy at napasabi naman ang Medicine King na ano raw ba ang gagawin nila, mukhang hindi raw sila welcome sa mga taong ito. Kaya tumakbo na rin sila papasok. Napasabi naman ang king na mukhang katapusan na raw ng Lin family at sumang-ayon naman dito ang principal. Napasabi naman si Master Meng Yuan na nang marinig daw nila mula sa mga bata na gustong kalabanan ni Teacher Liu ang Lin family pumunta raw sila upang sabihin dito na ito ay hindi magandang idea, ngunit ngayon alam na raw nila na nakakatawa daw palang gawin ang bagay na yon. Hindi naman makapaniwala si Muzuking sa mga nangyari at sa taglay na kakayahan ng kanyang guro. Tumingin siya kay Zhaoya at sinabing alam niya raw na napakalakas ni Teacher Liu, ngunit ang guro niya raw ay kayang gawin ang mga bagay na ito. Extraordinary sword skills, magpakawala ng slash attacks na kahit ang isang half-jizen ay walang magawa, at basagin ang tier 3 spell sa isang step lang. Sinabi naman ni Zhaoya na inaamin niya raw na napakalakas daw talaga ni Teacher Liu, ngunit ang Master Zhang Zuan daw nila ay, at makikitang nag-breakthrough si Zhaoya papunta sa Middle Zhongxi Realm. At maririnig ang pagtatalo ng mga taong nakasaksi sa pangyayari kung sino raw ba talaga ang higit na nakakahigit sa dalawang geniuses na si Teacher Liu at Master Zhang Zuan. Sa loob naman ay hindi makapaniwala si Lord Lin na nagawa siyang mahabol ni Zhang Zuan. Kailangan niya rong magmadali. Inactivate niya ang tablet at sinabing pagbabayaran niya raw si Liu Cheng at ang royal family sa nangyaring ito. At sumulat siya ng mensahe para sa kanyang anak na nagsasabing ang Lin family daw ay ina-annihilate ni Liu Cheng, siya raw at si Lin lang ay lubhang na-injure kaya magpadala daw ito ng backup ngayon din. Ngunit bigla na lang may lumataw na aura at napasabi si Lord Lin sa kanyang isip na bakit hindi raw tinatablan ng spell ang taong ito. Nandadaya daw ba ito? Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Lord Lin na hindi pa raw sila tapos kaya bakit daw ba ito tumatakbo. Tumawa naman si Lord Lin at sinabing papatayin daw ba siya nito, kahit nahabol na raw siya nito ngayon na-informed niya na raw ang princess at darating na raw ang mga tauhan nito maya-maya. Kaya kapag nangahas daw si Zhang Zuan na galawin man lang ang isang hibla ng buhok niya hindi lang daw ito ang mamamatay, maging ang lahat ng mga tao sa buong Chanwo Kingdom ay kasama niya rin dong mamamatay. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang ibig daw bang sabihin ni Lord Lin hanggat hindi niya lang daw ito galawin walang gagawin ang princess sa kanila. At sinabi ni Zhang Zuan kay Lu Chong na sige, tama na raw ang pagsasayang ng oras.
Nalason na rin naman daw ang taong ito at nasil niya na raw ng pansamantala ang kapangyarihan nito. Si Lu Chong na raw ang bahala kung paano niya tatapusin ang problemang ito. Bumalik na lang daw ito sa kingdom at hanapin siya kapag natapos na ito rito. Sumang-ayon naman dito si Lu Chong at nagulantang naman si Lord Lin sa kanyang mga narinig. Inutusan naman ni Zhang Zuan si Lao Shun na manatili daw muna ito rito upang i-assist si Lu Chong. Sumang-ayon naman dito si Lao Shun, tinawag na Grandmaster si Zhang Zuan at nagbigay galang silang dalawa ng Medicine King. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan sa mga tao na salamat daw sa pagpunta at pagbigay ng tulong. Sinabi naman ni Master Meng Yuan na i-drop na raw ni Teacher Liu ang formality at sumang-ayon naman ang iba dito at nagsabing wala rin naman daw silang ginawa. Sinabi pa ni Zhang Zuan na hindi niya raw kakalimutan ang ginawa nilang pagtulong sa araw na ito. Kaya bibigyan niya raw sila ng lesson bilang pasasalamat. Na siya namang ikinagulat ng lahat. At napasabi ang mga tao na maganda daw yon. Kahit si Guild Leader Liu Cheng daw ay hindi isang instructor, ito naman daw ay isang Zongshi Peak na master na ang Realm of Swords. Kaya ang magkaroon daw ng pagkakataon na makinig sa lesson nito ay siguradong malaking tulong daw sa kanilang strength. Makalipas ang ilang sandali ay yumuko si Lu Chong sa harap ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na nagawa niya rong maisakatuparan ang kanyang paghihiganti dahil sa tulong ni Teacher Liu. At sa wakas nagkaroon na raw siya ng rason upang patuloy na mabuhay. Kaya sana tanggapin daw ni Teacher Liu ang kanyang vow. Sinabi naman ni Zhang Zuan na tumayo na ito. At sinabi ni Zhang Zuan na ngayon maaari na rong sabihin ni Lu Chong ang tunay na rason kung bakit ina-annihilate ng Lin family ang kanyang clan. Sinabi naman ni Lu Chong na gaya daw ng nasa isip ni Teacher Liu hindi raw ina-annihilate ng Lin family ang kanyang clan tungkol sa bagay na yon. Ang dahilan daw talaga ay tungkol sa legacy ng kanilang family. Legacy? Tanong naman ni Zhang Zuan at sumagot naman si Lu Chong na ito raw ay isang ancestor scroll. Napatanong naman si Zhang Zuan kung bakit naman daw gustong makuha ng Lin family ang ancestor scroll. Sinabi naman ni Lu Chong na ang kanilang ancestor scroll ay hindi naman daw ganoon kahalaga ngunit nakasulat daw doon ang personal reply ni Master Kong. Napatanong naman si Zhang Zuan kung ito raw ba ang Master Kong ng Instructors Guild at napasabi sa kanyang isip na kaya raw pala. Ang mga katagaraw na naiwan ni Master Kong ay priceless. At ang scrolls daw mula sa ancestors ng Lu family ay naglalaman ng kanyang reply. At kapag kumalat daw ang bagay na ito siguradong hindi lang daw ang Lin family ang maghahangad ng bagay na ito. Siguradong mababaliw din daw dito maging ang Xuanyuan Kingdom. At tinanong ni Zhang Zuan si Lu Chong kung kilala raw ba ng ancestors niya si Master Kong. Sinabi naman ni Lu Chong na hindi raw siya sigurado sa mga detalye at hindi niya pa raw nakita ang scroll noon. Narinig niya lang daw ito mula sa tatay niya. Ngunit ito raw ay wala sa kanyang family at wala rin daw ito sa kanya. Ito raw ay tinago ng kanilang mga ancestors sa kabundukan. At kung gusto raw itong kunin ni Teacher Liu maaari niya rong hanapin at kunin ang bagay na yon. Sumagot naman si Zhang Zuan na okay lang daw. Kahit ang mga salita raw ni Master Kong ay napakahalaga wala naman daw itong silbi sa kanya. At napasabi si Zhang Zuan sa kanyang isip na ni kaya daw bang pumantay ng bagay na yon sa golden page na mula sa mga libro ng Library of the Heavens Path. Humingi naman ng tawad si Lu Chong at napasabi sa kanyang isip na grabe raw ang effort na ginawa ni Teacher Liu para sa kanya at hindi raw basta-basta ang scroll na ito. Nagtutunog daw tuloy na tini-test niya si Teacher Liu. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung ano raw ba ang ginawa ni Lu Chong sa head ng Lin family. Sumagot naman si Lu Chong na hindi niya raw ito pinatay. Tinulungan daw siya ni Master Lao Shun na ma-disable ng husto ang kapangyarihan ni Lord Lin at kahit na raw gusto niya pang maghiganti napakagaan daw nun kung papatayin niya lang ito. Sumang-ayon naman si Zhang Zuan dito at napahanga sa ginawa ni Lu Chong.
Ang ginawa daw nitong pag-disable ng tuluyan sa kapangyarihan ni Lord Lin mas mabuti raw kaysa sa patayin ito. Dahil sa pamamagitan daw nito ay habang buhay daw na magsasuffer si Lord Lin at iyon daw ay mas malala pa kumpara sa kamatayan. Maya-maya pa ay bumunot ng item si Lu Chong mula sa kanyang damit, nakuha niya raw ito mula sa Lin family. Nagulat naman si Zhang Zuan nang makitang ito ay isang storage ring at inutusan niya si Lu Chong na ilagay niya lang daw ito sa mesa at sinabing ito raw ay naging busy sa buong araw kaya maaari na raw itong lumabas at magpahinga ngayon. Maya-maya pa ay umalis na si Lu Chong. At makikita namang tuwang-tuwa si Zhang Zuan habang pinupulot ang storage ring. Titingnan niya raw kung anong treasure ang nasa loob. Hindi raw siya interesado sa bagay na mula sa kanyang mag-aaral ngunit hindi naman daw siya magigilty kung ito ay mula sa Lin family. At pinatakan niya ito ng dugo. At napasabi si Zhang Zuan na gaya daw ng inaasahan, napakaraming kayamanan daw ang nilagay ng Lin family dito. Maya-maya pa ay nagulat siya nang makita ang isang box ng mga spiritual stone. Sa dami daw nito mukhang maaabot niya na raw ang Half-Jizen realm. Maya-maya pa ay nakakita rin siya ng mga libro na nasa Half-Jizen at Jizen realm. At nagulat siya nang makita ang isang bote. Iniskan niya ito at napag-alaman niya na ito pala ay isang spiritual beast blood. Maya-maya pa ay naisipan ni Zhang Zuan na i-fuse ang mga libro na nakampile niya mula sa Royal Library at ang mga libro na nakuha niya dito. At makikitang ang nakabuo siya ng isang golden book na may pamagat na Heavenly Physics Part 2. Ilang sandali pa ay binasa niya ang laman ng libro. At sinubukang i-apply ang binasa niya. At inilapat niya sa kanyang braso ang spiritual beast blood na in-enhance niya. At makikitang nag-improve ang kanyang physique. Na siya namang ikinagalak ni Zhang Zuan. Ilang sandali pa ay pumunta siya sa measuring stone. Sinuntok niya ito at makikitang ang lakas niya ay umabot na sa 9,999 na ding. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na sa iyang daw at kaunti lang ang spiritual beast blood na nasa bote. Kung marami-rami pa raw sana ang laman nun umabot na raw sana siya sa Jizen Peak Realm. At napaisip si Zhang Zuan na baka may mga kalaban din daw ang iba niyang mga mag-aaral, baka maaari daw siyang makakuha ng mga spiritual stones at spiritual beast blood doon. Maya-maya pa ay dumating si Mo Hongyi at nagsabing nandito raw pala si Teacher Liu. Sumagot naman si Zhang Zuan na ito raw pala si Teacher Sun Cheng at nagtanong kung kamusta na raw ba ang pakiramdam nito. Sumagot naman si Mo Hongyi na salamat daw sa tulong nito at sinabing alam na naman daw nito na nilason ang tiyan niya hindi raw ba. Sinabi naman ni Zhang Zuan na well tungkol daw doon, nalaman niya lang daw ang bagay na yon pagkatapos ng incident. Kaya siya rin daw ay biktima lang din dito. Mukhang mayroon dong sumubok na lasunin siya at nagkataon lang daw na si Mo Hongyi ang nakainom nito. Kaya wag daw itong mag-alala iimbestigahan niya raw kung sino ang may gawa nito. Imbestigahan? Sambit naman ni Mo Hongyi sa kanyang isip at sinabing hindi raw siya naniniwala. Siya raw ang biktima dito. At sinabi ni Mo Hongyi kay Zhang Zuan na di bale na lang daw. Hindi na raw nito kailangang mag-imbestiga. Ang naglagay daw ng lason ay ang kanyang mga mag-aaral na siya namang ipinagtaka ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Mo Hongyi na oo ito raw ay si Xingyang at Yuan Tao nakita niya raw mismo ang mga ito kahapon. Inis naman si Zhang Zuan sa kanyang nalaman. Sa kabilang dako naman ay makikitang napahatsing si Xingyang. At sinabi ni Taba kay Zhao Yan na napaka-astig daw nito kanina at na-shock niya raw ang mga tao. Ngunit hindi umimik si Zhao Ya at makikita naman ang pagkalungkot ni Wang Ying. Sinabi naman ni Liu Yang na wala na rong makaka-underestimate kay Master Zhang Zuan ngayon.
Dahil kahit pa raw impressive yung si Teacher Liu kinailangan daw nito ang tulong ng Poison Master upang talunin ang Lin family at sinabi naman ni Taba na kung siya pa raw ang nasa lugar ni Zhao Ya gagamitin niya raw ang pagkakataon na yon upang turuan ng leksyon si Muzuking habang kinukumpara daw ng lahat si Master Zhang Zuan kay Teacher Liu. Turuan siya ng leksyon, sambit naman ni Zhao Ya at sinabing sa tingin niya raw mas mabuti raw na simulan na nilang isipin kung paano sila mapaparusahan sa mga darating na araw. Napatanong naman si Taba kung bakit naman daw sila paparusahan. Sinabi naman ni Zhao Ya kay Wang Ying na sabihin na raw nito sa kanila. Aalis daw siya at mag-iisip ng paraan kung paano hihingi ng tawad sa kanilang guro. At sinabi na nga ni Wang Ying sa dalawa na sa tingin niya raw na si Teacher Liu ay disguise lang ni Master Zhang Zuan. Na siya namang ikinagulantang ng tatlo. At ipinaliwanag nga ni Wang Ying ang tungkol dito. At nag-alala nga ang dalawa dahil sa ginawa nila. Maya-maya pa ay sinabi ni Taba na ano raw ba kaya kung magpanggap na lang daw sila na hindi pa nila alam ang bagay na ito at pumunta sa Chanwo Academy upang humingi ng tawad. At nagkasundo na nga sila. Maya-maya pa ay may narinig silang tunog. Sinabi naman ni Zhao Yan na ang bell daw na yon ay upang mag-assemble ang lahat ng mga instructors sa Instructors Guild mukhang mayroon dong nangyari. At nagkasundo nga sila na pumunta sa Instructors Guild. Napasabi naman ang king na yon daw ang assemble bell ng Instructors Guild at sinabi naman ni Mo Yu sa kanyang ama na pumunta raw sila doon. Sinabi naman ni Mo Hongyi na mukhang pinapatawag na raw sila ng Instructors Guild. Pumunta na raw sila doon at magdala din daw si Zhang Zuan ng kanyang mga mag-aaral at sumang-ayon naman si Zhang Zuan dito. Sa kabilang dako naman ay nagtanong ang isang instructor sa Vice Master kung ano raw ba ang nangyari. Bakit bigla na lang daw nagpadala ang United Alliance ng isang 4-star instructor? Sumagot naman ang Vice Guild Leader na wala din daw siyang idea at sinabi naman ng isa na siguro naman daw ayos lang na mag-isa ang Guild Leader doon. Sa loob naman ng Instructors Guild ay makikita ang dalawang 4-star instructor na si Master Su Fan at si Master Ling Yuheng na kinakausap si Master Jiang Shu. Sinabi naman ni Master Su Fan na alam na raw nila ang bagay na sinasabi ni Master Jiang Shu ngayon at nagtanong naman si Master Ling kung nandito pa raw ba sa Chanwo Kingdom ang Master Yang na ito, maaari daw ba nila itong mabisita. Sinabi naman ni Master Jiang Shu na ang teacher daw na ito ay narito pa sa kingdom ngunit palagi raw itong umaalis. Kaya kung gusto raw talaga ng dalawa na ma-meet si Master Yang hayaan daw muna nila siya na kausapin ito bago siya magbigay ng sagot. Maya-maya pa ay may tumawag sa tatlo at nagsabing nandito na raw si Master Zhang Zuan at Master Mo Hongyi. Sila raw ay nasa examination area na ngayon at mukhang gusto raw nilang tapusin na ng maaga ang exam. Nagtaka naman si Master Jiang Shu nang marinig ito at napasabing hindi raw ba't ilang araw pa lang ang ginugol nila. Naabot na raw ba ng mga ito ang trust points na kailangan nila upang makapasa. Nandito yung Zhang Zuan, sambit naman ni Master Ling at sinabi naman ni Master Su na gusto raw nilang makita kung gaano kataas ang trust na makukuha ng disciple ni Master Yang sa mag-aaral nito kahit na ito ay naka-disguise. Sinabi naman ni Master Ling na okay lang naman daw kung manood sila ngunit makakalikha daw ng commotion kapag nalaman nila na sila ay mga 4-star instructors at baka maapektuhan daw nito ang resulta. Kaya sinabi niya kay Master Jiang Shu na wag daw nitong sabihin sa iba ang tungkol sa kanila. Saka na lang daw sila magdi-decide kapag lumabas na ang resulta. At ngayon nga ay makikitang pumasok na sa Instructors Guild si Zhang Zuan at si Mo Hongyi kasama ang kanilang mga mag-aaral. Napasabi naman ang isang instructor na nandito raw si Teacher Liu at Teacher Sun Cheng at sinabi naman ng isa na hindi raw ba't kaka-recruit lang ng Chanwo Academy sa kay Teacher Sun Cheng ilang araw na ang nakakaraan. Sinabi naman ng isa na oo narinig niya raw na ang mga lessons daw nito ay impressive din. Mayroon daw siyang mga juniors na nag-attend sa klase nito at ang mga ito raw ay mabilis na nag-e-improve. Sinabi naman ng isa na kung nandito raw ang dalawang ito rito,
hindi raw ba kaya na gumawa ng exceptions ang guild upang i-recruit ang dalawang ito? Sinabi naman ng isa na hindi niya raw narinig ang bagay na ito, hindi raw ba kaya na gusto lang silang bigyan ng guild ng mga special privileges. Sinabi naman ng isa na kung ganoon bakit nandito rin daw ang mga mag-aaral nila. Maya-maya pa ay tinanong ni Master Jiang Shu ang dalawa kung sino raw ba ang gustong mauna. Sinabi naman ni Zhang Zuan na si Teacher Sun Cheng na raw ang mauna at sinabi naman ni Mo Hongyi sa kanyang mag-aaral na sukatin daw nila ang kanilang mga trust at wag daw siyang i-disappoint ng mga ito at sumang-ayon naman ang mga mag-aaral. Napasabi naman si Mo Yun na hindi raw ba kaya na si Liu Cheng ay si Zhang Zuan at ang kasama nito ay si Mo Hongyi. Sinabi naman ng isa na ang akala niya raw ang maaari lang na magsukat ng trust ay ang mga nagtitake ng instructor's exam at sinabi naman ng isa na hindi raw qualified ang mga ito kaya paano raw sila magtitake ng instructor's exam at sinabi naman ng isa na titingnan daw nila kung ano ang mangyayari. Maya-maya pa ay makikitang ang trust points na nakuha ni Mo Hongyi ay 42. Napabuntong hininga naman si Mo Hongyi dito at napasabi sa kanyang isip na okay na raw yun at sa wakas napasa niya na raw ang exam at ngayon ay isa na siyang ganap na 2-star instructor. Napahanga naman dito si Master Su at napasabi naman si Master Ling sa pamamagitan ng sound transmission na mayroon daw talagang potential ang Mo Hongyi na ito. Ito raw ay tunay na genius at top tier din sa kingdom na ito. Maaari nga raw itong makatuntong sa rankings kahit na sa isang titled na kingdom. Ngunit napakalayo pa rin daw nito kumpara sa United Alliance. Maya-maya pa ay si Zhang Zuan naman ang tinawag ni Master Jiang Shu. Sinabi naman ni Zhang Zuan na makakapasa naman daw siya basta't umabot lang sa 40 ang trust ng isa sa kanyang mga mag-aaral, hindi raw ba? Sumagot naman ng oo si Master Jiang Shu at napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na matapos niya raw na makibagay sa mga ito nung mga nakaraang araw siguro naman aabot na sa 40 ang trust ng mga ito. At dahil sa makakapasa na raw hanggat umabot lang sa 40 trust points hindi na raw kailangan na, at tinawag niya si Meng Thao at napasabi sa kanyang isip na mas maigi raw na magpaka-low profile paminsan-minsan. Napasabi naman si Master Su na ito raw pala si Zhang Zuan. Mukhang confident daw ito, nagtataka daw siya kung ano ang resulta na makukuha nito. Sinabi naman ni Master Ling na gumamit na raw ng ganitong method ang guild nila noon at naaalala niya raw na ang pinaka-talented na instructor ay nakakuha ng trust na 65. Sinabi naman ni Master Su na oo, halos katulad na raw ito sa level ng trust ng mga anak sa kanilang magulang. At ang maabot daw ang ganoon sa loob lang ng 10 araw sa ilalim ng kondisyon na pagdidisguise napakahirap daw nun. Sinabi pa ni Master Ling na ang Zhang Zuan daw na ito ay nakapag-set ng mga bagong records kaya titingnan niya raw kung mabi-break din daw ba nito ang record na 65 trust points. Sinabi naman ni Master Su na ang tanging makakaabot lang daw sa record na yun ang may karapatan na may hambing sa mga geniuses na yun. At makikita ang trust points ni Zhang Zuan ay umabot sa 62. Napasabi naman si Master Su na hindi na raw masama. Sinabi naman ni Master Ling na napakataas daw ng result nito ngunit mahina pa rin daw ito kumpara sa mga geniuses na yon. Sinabi naman ni Zhang Zuan na nakapasa naman daw siya, hindi raw ba? Sumagot naman si Master Jiang Shu ng oo at sinabing hindi raw ba't ang mga best students nito ay si Mu Zuqing at si Lu Chong. Sinabi naman ni Lu Chong na susubukan niya rin daw. Napilitan namang pumayag dito si Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na gusto niya lang daw na ipasa ang exam ngunit nag-insist pa raw sila na isa lang si Lu Chong. Bakit daw ba napakahirap na magpaka-low profile? Maya-maya pa ay pumasok na si Lu Chong. Nagtanong naman si Master Su kay Master Jiang Shu na bakit niya raw ba ni-nominate ang mag-aaral na ito. Mas mataas daw ba ang trust nito kumpara sa isa kanina? Sumagot naman si Master Jiang Shu na magpatuloy lang daw itong manood. Maya-maya pa ay makikitang ang trust points ni Zhang Zuan kay Lu Chong ay umabot sa 79 na siya namang ikinagulat ng 2.
Ito raw ay complete trust, ibig sabihin handa raw sakripisyo ng batang ito ang buhay niya para kay Zhang Zuan. Hindi naman makapaniwala si Master Ling dito at napasabi si Master Su sa kanyang isip na ang akala niya raw ay napakalaki ng pagitan ni Zhang Zuan sa mga geniuses ngunit hindi pa raw pala nito sinalang ang kanyang best student. Maging silang dalawa raw ni Master Ling ay hindi maaabot ang level na ito kahit sa mag-aaral nila na tinuturuan na nila ng lagpas sa 30 taon. Tapos ginawa raw ito ng taong ito sa loob lang ng 6 na araw. Paano raw nangyaring mayroong ganitong halimaw na nag-e-exist? At maging ang ibang ang mga instructors ay hindi makapaniwala dito. Napasabi naman si Master Jiang Shu sa kanyang isip na gaya daw ng inaasahan niya. At nagsabing tapusin na raw nila ito. Ngayong tapos na raw ang exam wag na raw silang magsayang ng oras, tanggalin na raw nila ang kanilang mga maskara. At tinanggal na nga nila ang kanilang mga maskara na siya namang ikinagulat ng lahat. At hindi nga makapaniwala ang mga instructors na si Liu Cheng at si Zhang Zuan ay iisa. Sinabi pa ng isa na kaya raw pala mayroong 2 geniuses na bigla na lang lumataw dito sa Chanwo at sinabi naman ng isa na nirerespeto niya raw ng lubos ang 2 taong yon ngunit iisang tao lang daw pala ang mga ito. At makikita nga ang pagkagulat ni Lu Chong, Meng Thao, at Muzuking. Napasabi naman si Muzuking sa kanyang isip na noon pangarap daw nila na maging guro si Master Zhang Zuan ngunit alam daw nila na imposible na mangyari yon ngunit sino raw ba ang mag-aakala na iisang tao lang daw pala si Teacher Liu at si Master Zhang Zuan. At kung ganoon daw bakit nakikipag-away pa raw siya kay Zhaoya? Napasabi naman si Zhaoya sa kanyang isip na gaya daw ng inaasahan niya. Napatanong naman si Taba kay Xingyang na ano na raw ba ang gagawin nila. Aabandon daw ba sila ni Master Zhang Zuan? Sumagot naman si Xingyang na ganoon din daw ang iniisip niya. Napasabi naman si Wang Ying na hindi niya na raw uulitin ang pagkakamaling iyon kailanman. At hindi makapaniwala ang King dito at napasabi sa kanyang isip na binabalak niya pa raw sana na mapalapit ang kanyang anak kay Teacher Liu since si Master Zhang Zuan daw ay medyo high and mighty upang magkaroon ng maayos na partner si Mo Yu ngunit mukhang hanggang pangarap na lang daw pala ang bagay na yon.